Merimon, sige, tuloy mo yung ulat mo. Sige. Papsi, ayon kay Senate President Alan Peter Cayetano, napagkasunduan nila ng NBI na yung mga ahente na kasama doon sa habulan dito kay Senator Bato de la Rosa mananatiling nasa kustudiya ng NBI at hindi raw ito ipauuwiin. Magsasagawa rin daw ang NBI pati ang Senado ng fact-finding investigation para talaga matukoy ang pagkakakilanlan sa mga ito at ano nga ba ang nangyari at nauwi pagkakahantong ng pagpasok ng ni Senator Bato de la Rosa sa sesyon na tila hinihingal at saka pinakita niya meron siyang sugat sa kanyang mga kamay. Samantala, nung nagkaroon din ng karambola naman sa pagitan ng NBI at saka ng Office of the Sergeant at Arms, ang pinakalagang update kanina ni Senator Loren Legarda sa sesyon, nasa ospital ngayon, undergoing ng medical attention dahil may ilang hindi maganda-ganda ang kondisyon nitong Office of the Sergeant at Arms officer. Pero iyan yung isa sa pinakatinatalakay sa sesyon kung ano nga ba yung magiging move forward dahil kine-question nga ni Senator Bato de la Rosa kung ano nga ba talaga ang nangyari, bakit naging ganun ang paggalaw ng NBI at bakit naging ganun din ang pagtugon naman ng OSA dito sa Senado. Pops J. Oo nga, ang sinasabi nga ni Senator Loren Merimon, kinakailangan pong manatili ng 3 araw sa ospital itong tauhan ng OSAA para magamot yung kanyang tinamong sugat. Pero Merimon, sinasabi ng NBI may valid ICC warrant sila pero hindi pa maipatupad. Anong ginagawa ng kampo ni Senator Bato kaugnay niya? Popsi, ayon kay Atty. Israelito Torreon, maging si Atty. Ferdinand Topacio, pare-pareho ito, even si Atty. Jimmy Bondoc na parte ng legal counsel ni Senator Bato de la Rosa, isa lang ang kanilang pinaniniwalaan. Pinagkakatiwalaan daw nila ang otoridad ng mga lokal na korte ng Pilipinas at hindi daw ng mga dayuhan o kaya naman ng foreign courts, kasama dito ang International Criminal Court. Ang sinasabi ni Senator Bato, handa raw siyang harapin itong mga kaso kung ihahain daw ito locally at hindi raw nila hahayaan na mapunta o maisuko itong si Senator Bato sa mga dayuhan, lalo-lalo na dito sa kaso nga ng ICC. Umaasa itong kampo ni Senator Bato de la Rosa, as mentioned kaninang umaga ni Atty. Torreon, na kumilos na raw o magkakaroon ng aksyon ang Supreme Court sa kanilang hinihinging temporary restraining order pati injunction. Ito ay para hindi raw muna i-serve o i-issue yung warrant of arrest galing sa ICC at yung injunction, lahat daw ng mga gusto nilang idulog, idadaan daw nila ito sa Supreme Court. Pero as of now, wala pang pinal na impormasyon mula naman sa Korte Suprema kung magkakaroon na nga ba sila ng tugon dyan. Pax J. Merimon, saan daw ba naglagi si Senator Bato nung mga buwan na umabsent siya sa Senado? Pax J, wala siyang binanggit tungkol dyan. Pero ang sinabi niya, related dyan, ang sinabi rather ni Senator Bato de la Rosa, yung kanyang pagpunta raw kahapon, ayaw niya na naman makipagplastikan, kasama na raw dyan lahat ng usapan, yung impeachment daw, yung pagpapalit daw ng liderato. Pero ang isa ang sinisiguro niya, noong una mga buwan daw, nakukuha niya raw yung sahod niya, pero for the rest of the months daw na absent siya dito sa Senado, hindi niya raw nakukuha yung kanyang sahod. Yung kanyang staff daw nakuha, pero siya raw, paano niya raw makukuha kung hindi raw siya pupunta physically. And yung iba naman daw sa nakuha niyang sahod, ginagastos daw ito sa mga outreach efforts, yung mga programs na kinakailangan para raw makatulong sa kasulukuyang krisis na kinakaharap ng bansa. Though walang ibang pagpapaliwanag pa tungkol dyan, Pops J, pero ang alam natin for now, mas namamalagi siya sa opisina ni Senator Jinggoy Estrada. Sabi naman ni Senator Estrada kanina, masarap daw yung pagkain niya, kaya baka raw laging namamalagi itong si Senator Bato nitong mga lumipas na oras sa opisina niya. Ay, Merimon, mas sumaraw ang loob ni Senator Bato kay dating Senate President Tito Soto. At nagbigkas pa nga siya ng mga katagang parang he felt betrayed. May tugon ba ang dating Senate President siya? Pops J, ang sinasabi kasi ni Senator Bato, alam daw kasi, coordinated daw kasi, so natulungan o may alam daw itong si former Senate President Tito Soto sa nagiging pag-aabang sa kanya ng NBI at yung pagtatangkang arestuhin siya. Pero kanina, ang sinabi naman ni former SP Soto, hindi raw ni Senator Bato de la Rosa alam nor ng panic niya kung ano raw talaga yung nangyari. Yun nga yung pinapaliwanag ni Soto kanina na sa pagkakaalam niya kasi ang sinabi raw sa kanya representative ng NBI kahapon ng umaga, pero daw arrest warrant laban sa Senador. Kaya ang sinabi niya, i-coordinate daw ito sa Office of the Sergeant at Arms ng Senado. Pero hindi alam ni Soto na darating o magpapakita itong si Senator Bato de la Rosa. Kaya yun yung sinasabi ni Soto, hindi raw alam kung ano yung totoong nangyari, kaya madali raw mag-assume, madali lang magsabi o mag-point ng fingers tungkol doon sa naganap. Yan din ngayon yung tinatalakay sa sesyon
kung saan pinapaliwanag ngayon ni Soto yung alam niya noong siya pa ay Senate President hanggang kahapon, and then yung lumabas doon sa report ng Sergeant at Arms na may koordinasyon o may alam ang liderato tungkol sa naging pag-aabang ng NBI. So yan yung iba pa sa mga kalinawan na abangan natin sa mga susunod na oras. Pops Rick. Merimon, sabi ni dating Senador Antonio Trillanes na susunod na si Senador Bongo sa mapapatawan ng arrest warrant. Sinagot ba yan ng Senador? O Pops Rick, kasi sa ICC lumalabas na hindi lang si Senator Bato de la Rosa, kundi maging si Senator Bongo ay kasama sila doon sa war on drugs. And ang pinakasinasabi dito ni Senator Bongo, nandito raw siya para magtrabaho, nandito raw siya para gawin yung kanyang mandato. Even yung tungkol nga doon sa inaabangan na pagkukonvene ng Senado bilang impeachment court, sinasabi dito ni Senator Bongo, mandato raw nila ito, gawin daw nila yung trabaho nila. Kaya ang sinasabi rin dito ni Senator Go, nandito raw siya sa Senado. Kaya yung huling mga tanong natin sa nating media sa kanya, kung may plano ba siyang umalis dahil even weeks ago, nababadya rin kung magkakaroon din ba ng warrant laban dito sa Senador. Eh, sinasabi naman ni Senator Bongo, nandito raw siya para magtrabaho. Pops Rick. Merimon, anong plano ng bagong Senate leadership kung makarating na sa kanila ang articles of impeachment laban kay VP Sara Duterte? Pops Rick, ang sabi rin dyan ni SP Cayetano, they will proceed forthwith. Pero hindi niya pa sinasabi kung yung interpretation ba o yung discretion na liderato ng forthwith ay kapareho noong si former SP Soto pa ang nanunungkulan. Nung si Soto kasi ang sinasabi niya, pagkatapos ng araw na maitransmit sa Senado yung articles of impeachment laban kay VP Sara Duterte, sa susunod na araw agad, magko-convene sila bilang impeachment court. Pero sa kaso ni ngayon, SP Cayetano, they will proceed forthwith, pero magko-consult daw muna siya again sa mga legal luminaries, mga makakatulong din sa kanya, at nais niya rin muna magkaroon ng caucus kasama ang iba't ibang mga senador para raw mapag-usapan to at hindi raw isang grupo lang ang magdidesisyon tungkol sa pagtatalakay na nila sa articles of impeachment laban kay VP Sara Duterte. Pero ang nililinaw din ni Senator Cayetano, ni SP Cayetano, susundin daw nila ang due process dahil trabaho daw nila ito at mandato raw nila ito bilang kung sakali man magiging mga senator judges sa impeachment. Pops J. Maraming salamat, Mobile Journal Merimon Reyes.